Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balitang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Manila LGU ipinamahagi na ang 350 million pesos mid-year bonus para sa mga regular na empleyado. Higit 13,000 pamilya sa Makati City makatatanggap ng tig sa 10 kilo ng bigas kada 2 buwan. Libreng legal aid at iba pang serbisyong lokal sa 6 puwersang inihatid ng Tacloban LGU at IBP Eastern Visayas Chapter. Second-class relic ng Our Lady of Guadalupe, nakatakdang ilibot sa higit 50 simbahan sa bansa. Pinoy player in V at team na Paper Rex, kampiyon sa VCT Pacific Stage 1. At Wave to Earth, magbabalik Pinas sa Nobyembre. Sa ating unang The Better News ngayong araw, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Tourism o DOT sa mga lokal na pamahalaan at sa mga kaukulang ahensya para mas maisaayos at mapaganda pa ang travel experience ng mga turistang bibisita sa bansa. Kabilang sa mga planong inihahanda ngayon ay ang pagpapalawak ng tourism itinerary at product development, gayon din ang pagpapaigting ng tourism identity sa iba't ibang lugar. Ang The Better News ihahatid sa atin ni Mili Borja. Paiigtingin pa ng Department of Tourism o DOT ang pakikipagtulungan nito sa mga local government unit at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maghatid ng mas maayos, mas konektado at mas makabuluhang karanasan para sa mga turista sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isinagawang pag-uusap kasama si Governor Erico Aumentado ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bohol, SBMA Tourism Committee Chairman Raul Marcelo at Secretary Dante Clink ang II ng Commission on Filipinos Overseas, tinalakay ang iba't ibang paraan ng kooperasyon upang higit pang mapaigting ang turismo sa Subic at Bohol para sa mga lokal at dayuhang turista. Kabilang sa mga planong hakbang ang pagpapalawak ng tourism itinerary at product development, pagpapahusay ng connectivity at ease of entry, at pagsusulong ng mas mabilis at mas maginhawang travel experience para sa mga biyahero. Hinimok din ng DOT ang mga destinasyon sa bansa na paigtingin ang kani-kanilang natatanging tourism identity para mas makaagapay sa iba't ibang uri ng travelers gaya ng adventure seekers, pamilya, couples, cultural travelers at slow travelers. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DOT sa CFO upang mapalakas ang mga programang nag-uugnay sa mga overseas Filipino workers sa mga oportunidad sa turismo, cultural engagement at nation-building initiatives sa Pilipinas. Kasabay nito, nakikipagtulungan din ng DOT sa National Task Force to End Local Communism Armed Conflict para suportahan ang mga enterprise at community-based initiatives na nagdalayong magsulong ng kapayapaan, kabuhayan at sustainable tourism development sa mga komunidad na apektado ng kaguluhan. Nakipagpulong din ng DOT sa Department of Trade and Industry o DTI upang mabahagi na ng best practices pagdating sa procurement, budgeting at strategic planning para mapabuti ang operational efficiency at mas mapabilis ang suporta sa mga tourism initiatives sa buong bansa. Ayon sa DOT, sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon at iisang layunin, mas mapapalakas ang connectivity, competitiveness at inklusibong industriya ng turismo dito sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas naman ng 350 million pesos na halaga ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mid-year bonus na aabot sa 20,000 ng mga empleyado ng Manila City Hall. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, bahagi ito ng kanilang commitment na kilalanin ng sipag, dedikasyon at patuloy na serbisyo publiko ng mga kawani ng Manila LGU. Kasabay nito, pinasalamatan din ng alkalde ang city employees sa walang tigil na pagsisilbi sa lungsod
at pagtulong sa paghahatid ng serbisyo sa mga residente sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng pamahalang lokal araw-araw. Umarangkada ang pagbibigay ng mid-year bonus sa mga empleyado ng Manila City Hall nitong Lunes. The better news naman para sa mga Makatizen dahil makakatanggap ng tig sa 10 kilo ng bigas ang nasa 13,000 mga pamilya ng lungsod. Sa ilalim ito ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Pamahalaan kung saan layuning makabawas nito sa gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa pang-araw-araw. Ang buong detalye sa report na ito. Mahigit sa 13,500 na mga pamilya sa Makati City ang makatatanggap ng tig 10 kilo ng bigas kada 2 buwan. Sa ilalim yan ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Pamahalaan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng tulong bigas kung saan ang pondong ginamit ay nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang pagtugon sa gutom ang isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon mula nang siya ay maupo sa pwesto. Ang talagang pangarap ko ay masabi natin na wala ng Pilipino yung gutom. Kaya sinabay natin na kailangan dun sa LGSF yung isang bahagi ron ay gagamitin para dito sa programang ito na pagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan. Tiniyak din ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng bigas upang matulungan ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na ngayon na may pagtaas na presyo ng mga bilihin, dulot pa rin ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Samantala, pinangasiwaan din ni PBBM ang pamamahagi ng 200,000 piso na tulong pinansyal sa mga kalahok ng barangay sa Makati sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa darating na Hunyo, nakatakdang ilibot sa mahigit 50 simbahan sa bansa ang second-class relic ng Our Lady of Guadalupe. Ito ay kasabay na pagdiriwang na ika-500 taong anibersaryo ng aparisyon ng Mahal na Birhen kay San Juan Diego. Magbabalita dyan si James Galange. Dadalaw sa mahigit 50 simbahan sa bansa ang second-class relic ng Our Lady of Guadalupe sa darating na Hunyo. Ito ay ang replika ng pirasong tela ng Telma na pagmamayari ni San Juan Diego na siyang dumampi sa orihinal na imahe ng Birhen na nagpakita sa Mexico. Kasabay din kasi ito ng paggunita ni kalamandang taong anibersaryo na pagpapakita ng Mahal na Birhen kay San Juan Diego noong 1526 sa Tepeyac, Mexico City. Ayon sa negosyante Sir Ernest Escaler, ang chairman ng Guadalupe Pilgrimage Committee, magsisilbi regalo na rin ang naturang relic sa bansa na siyang ipapabasbas muna sa imahe ng Our Lady of Guadalupe sa Mexico bago ito dalhin sa bansa. Unang bibisitahin ng relic ang Manila Cathedral mula June 13 to 19, na susundan naman ang pagpunta sa 27 simbahan sa Luzon, 10 sa Visayas at 16 naman sa Mindanao. Habang magtatapos naman ang pilgrimage sa Shrine of St. Teresa of Child Jesus sa Pasay City sa December 2 to 4. Isang Our Lady of Guadalupe sa may pinakamaraming deboto sa Mahal na Birhen sa bansa, habang puntahan naman ng mga mananampalataya ay ang National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Makati City. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa mga Taclobanon sa Eastern Visayas. Isang one-stop shop event ang magkasamang pinangunahan ng Tacloban City Government at Integrated Bar of the Philippines na naghatid ng libreng legal aid at ng iba pang mga local services sa lugar. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Nagkaloob ng libreng serbisyong legal ang Eastern Visayas Region Branch ng Integrated Bar of the Philippines. Katuwang ang city government para sa mga residente ng Tacloban sa Tacloban City Astrodome nitong umaga ng May 19. Dito nahandugan ng libreng legal advice at konsultasyon ng mga residenteng nangangailangan ng tulong. Ngunit walang kakayahang gumastos para sa isang pribadong abogado. Sa ganitong paraan, mas nailalapit ang publiko sa mga legal na saklolo na siya namang magiging daan para makamit nilang hustisya sa mga kaso na kanilang kinasasangkutan. Mula sa orihinal na presyo na naglalaro, mula 150 hanggang 500 pesos, wala ring naging singil sa pagpapanotaryo ng mga non-commercial na dokumento sa 3 oras na programa. Kabilang dito ang mga affidavit o sworn statements at special power of attorney. Kasabay ng programang ito,
Nagmistulang one-stop shop ang legal aid event dahil hindi rin pinalampas ng Tacloban LGU ang pagkakataon na ipakilala at ilapit din ang kanilang mga lokal na serbisyo upang tugunan ng iba pang mga pangangailangan ng mga Taclobanon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman ng krisis sa agrikultura, isang paraan ang naisip ng lokal na pamahalaan ng vegan para sa ating mga magsasaka sa Benguet. Ito ay sa bisa ng isang Rescue to Buy initiative kung saan bibilhin nila sa akmang presyo ang mga gulay ng mga magsasaka at ibebenta sa mas murang halaga para naman sa mga marginalized sector. Ang The Veteran News ihatid sa atin ni Dustin Bayog. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Vigan City ang Unified Bayan and Bayanihan Operation o UBBO na isang rescue by initiative upang magbigay tulong sa mga magsasaka sa Benguet na apektado sa krisis ng agrikultura. Sa ilalim ng programa, bibili ng vegan government ang mga tanim na gulay ng Benguet farmers sa tamang presyo at saka ito ibebenta sa mga local consumer lalo na sa mga marginalized sector sa mas mababang presyo. Ito ay upang masiguro ang kita ng mga magsasaka, gayon din ay matulungan ng mga mamimili sa mas abot kaya at sariwa ng mga gulay. Noong May 18 ay nakalapag na sa vegan ang mga sariwang gulay ng Benguet na pinangasawa ng Out of Good Agricultural Practitioners Association na sinalubong ni Mayor Randy Singson at Vice Mayor at Attorney Glendale Benzon. Habang kahapon ay sinimulan na rin itong ibenta para sa mga eligible buyer gaya ng mga magsasaka, mangingisda, PUV driver, senior citizens at ibabang vulnerable sector. Aabot lang sa 15 hanggang 35 pesos kada kilo ang binibenta ng mga gulay gaya ng mga patatas, repolyo at labanos. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, kasabay ng send-off ceremony para sa palaro delegates, naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental ng higit 11 milyong pisong halaga na financial support para sa mga 2026 palarong pambansa. Ang mga detalye tinutukan sa report ni Mika Ariar. Naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental sa Bacolod City ng 11,700,000 pisong financial support para sa 341 miyembro nitong delegasyon sa 2026 palarong pambansa. Layunin nitong suportahan ang pagsasanay ng mga manlalaro at aktwal nilang paglahok sa palaro. Pinangunahan ni Gobernador Eugenio Jose Lacson ang pamamahagi ng allowance at iba pang tulong para sa 266 na atleta, 43 coaches, 14 na assistant coaches at 18 na chaperones. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Lacson ang mga kabataang atleta na hindi lamang tutukan ang pagkamit ng medalya, kundi pati ang pagpapakita ng disiplina, sportsmanship at pagdala ng karangalan sa probinsya. Kabilang sa mga natanggap na suporta ng atleta ang playing uniform, playing allowance, shoe allowance, training allowance at transportation assistance. Samantala, inaasahang lalahok ang mga nasabing delegado sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur mula May 24 hanggang May 31. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News sa mundo ng palakasan, matagumpay na nakuha ng esports team na Paper Rex ang ikaapat nitong regional trophy matapos magkampiyon sa VCT Pacific Stage 1 Grand Finals. Gumawa rin ng kasaysayan ng isang Filipino player nito na si Adrian Invi Reyes matapos makuha ang kaniyang kauna-unahang regional championship at kinilala bilang ikalawang Pilipinong manlalaro na nakapagkampiyon sa liga. Basta sa balitang sports, ihatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Naging makasaysayan ang panalo ng Paper Rex matapos masungkit ang kampyonato sa VCT Pacific Stage 1 Grand Finals kontra Full Sense. Tampok ang pambihirang performance ng Pinoy player na si Adrian Invi Reyes. Winalis ng Paper Rex ang All-Thai squad sa dominanteng 3-0 series upang maiuwi ang kanilang ikaapat na regional trophy at masalyuhan ng direktang pwesto sa playoffs ng Valorant Masters London. Mas naging espesyal ang tagumpay para kay Invi dahil ito ang kauna-unahan niyang regional championship sa VCT Pacific, dahilan para maging ikalawang Pilipinong manlalaro na nakapagkampiyon sa liga
kasunod ni Patrick Mendoza noong 2025 VCT Pacific Stage 2. Sa unang mapa ng Pearl, nakakuha muna ng advantage ang Full Sense at nagtapos ang first half sa 7-5 pabor sa Thai squad. Ngunit pagdating ng second half, nagliyab ang Paper Rex matapos magtala ng 7 sunod na rounds para maagaw ang laro at 13-10. Sa Lotus, muling umarangkada ang Full Sense simula ngunit bumawi ang PRX para makatablas sa halftime at 6-6. Mula rito, rumatsyada ang kupunan sa 6 na dikit na rounds bago tuluyang tinapos ang mapa sa score na 13-9. Dikit naman ang bakbakan sa Fracture kung saan tabla pa sa 6-6 ang laban pagsapit ng halftime. Ngunit sa huli, nakahanap ng momentum ang Paper Rex upang makompleto ang sweep sa pamamagitan ng 13-10 victory. Pinangunahan ni Jason Forsaken Susanto ang PRX matapos magtala ng 63 kills, 30 assists at 50 deaths, hamang gamit ang Astra, Omen at Neon. Bukod sa tropeo, nakakuha rin ang Paper Rex ng qualification para sa Esports World Cup ngayong Hulyo at dagdag na championship points patungo sa Valorant Champions Shanghai. Samantala, makakasama rin ang PRX sa Masters London ng Full Sense at Global Esports, kung saan makakaharap nila mga top team mula sa Amerika at China mula June 6. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The veterans naman sa mundurang showbiz, from TV screen to stage, global phenomenon na K-pop Demon Hunters, inanunsyong magkakaroon sila ng global concert tour at South Korean indie rock band na Wave to Earth dadalhin sa Pilipinas ang kanilang The Pieces Tour. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Huntrix and Saja Boys World Tour? Magkakaroon ng global concert tour ang mega-hit animated musical na K-pop Demon Hunters. Ito ang inanunsyo ng Netflix na makikipagsani puwersa sa world-renowned live entertainment company na AEG Presents. Ayon sa streaming giant, ang iconic elements ng two-time Oscar-winning film kanilang dadalhin sa stage. Pagdating naman sa listahan ng series, dates at tickets, abang-abang lang dahil ilalabas daw nilang detalye later this year. Ilan nga sa mga hit OST ng K-pop Demon Hunters ay Golden, Soda Pop at Takedown. Samantala sa iba pang balita, muling manghaharana ng Pinoy fans ang South Korean indie rock trio na Wave to Earth. Ang The Pieces tour ng banda na binubuo ni Daniel Kim, John Sha, Dong Q, nakataktang ganapin sa Mall of Asia Arena sa November 15. Magunita ng February last year nang huling mag-concert sa Mo Arena ang season's hitmaker bilang bahagi ng kanilang Play with Earth tour. Maliban sa seasons, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ng banda ay Love, Bad at Peach Eyes. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.